At mga kapuso, unti-unti pong tumatambad ang epekto ng Bagyong Tino. Sa pinakauling tala, 19 ang napaulat na nasawi at bine-verify kung dahil sa epekto ng bagyo. Umabot naman sa 1,400 na mga stranded sa mga pantalan dahil hindi makapaglayag ang mga sasakyang pandagat. Siniguro naman ng palasyo na tinutulungan na ang mga apektado. Nakatutok si Ivan Mayrina. Oras ang hinahabol para hindi na lumala ang epekto ng Bagyong Tino sa bansa. Kabilang napaulat na nasawi na umabot na sa 19, bagamat bineberipika pa kung dulot ng bagyo. Nangangala pa ng dagdag na impormasyon ng Office of Civil Defense, lalo't may mga lugar na hindi pa naabot dahil sa nagpapatuloy na ulan at hangin at mga pagbaha. Pero may 1,700 tauhan ito ang nakatutok na sa clearing operations. Kailangan ding alalayan ng 1,400 ang stranded sa mga pantalan habang bawal pa maglayag at ayusin ang supply ng kuryente. Ngayong 8 electric cooperative ang may total power outage at 15 ang may partial outage. Ayon sa palasyo, iniutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtutok ng pamahalaan sa mga epektong ito. Tutungo rin ng ilang miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Kabilang sa mga napuruhan ng Cebu na hindi pa nakakabangon sa 6.9 magnitude na lindol nitong September 30. Kabilang sa halos 400,000 maagang pinalikas roon ay ang mga nawalan ng tahanan dahil sa pagyanig. Some of those who are at the tent cities, yun kasi kailangan i-dismantle ang tent city kasi that will not withstand itong malakas na bagyong dadaan. So they were transferred to more sturdy evacuation centers, some to modular shelter units. Mahigit 2 milyong family food packs na naipamahagi ng DSWD habang dumarami ang mga nasa evacuation center. Bukod sa mga food packs, sleeping at hygiene kits, partikular na tinututukan ang kapakanan ng mga vulnerable sector tulad ng nakatatanda, mga kababaihan at mga bata. Isa po sa tinitingnan natin ay dapat meron pong functional water and sanitation health facilities. Meron din pong mga alternative learning activities or learning modalities para po sa mga kabataan at sa mga mag-aaral natin ng mga internally displaced persons. Inaasahan magdedeklara ng state of calamity sa ilang lungsod, bayan o probinsya para magamit ang kanilang mga calamity fund. Ang Quick Response Fund naman ng DSWD, nauna nang pinadagdagan ng Pangulo kasunod ng sunod-sunod na kalamidad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.